Yo, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets, onto my feet. Hello kila Raymart Bascug, Roger Martinez, Roy Tumampok, at Ray Tor. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. Me up at night. Yeah, what am I doing? Tayong mga nagpapalaki ng katawan, sa kagustuhan nating lumaki agad ang ating muscle ay kung ano-anong supplements ang tinitake natin. Maging sa mga pagkain, talagang pinagsisikapan nating mabili ang mga pagkain para sa ating muscle. Sa kabila nito, hindi na natin napapansin ang mga ibang bagay na makakatulong ng malaki upang mapabilis ang paglaki ng ating muscle. Ito ang pag-inom ng tubig. Yung iba kasi, lalo na yung mga baguhan, kapag sinabihan mong uminom ng maraming tubig, akala nila ay ganun lang yon. Tubig nga lang naman ito. Napakamurang halaga, walang lasa, at 0 calories pa. Paano lalaki ang muscle ko niyan? Alam nyo ba na ang isang tao ay binubuo ng 60 to 70% na tubig? At halos ganito rin ang porsyento pagdating sa ating muscle. Ibig sabihin, nasa 70% ng ating muscle ay binubuo ng tubig. Tama mga kaprakti. Kaya kung iniisip mo na hindi masyadong mahalaga ang tubig sa pagpapalaki ng katawan, nagkakamali ka. Did I do it right? Yeah, all these Bago tayo magpatuloy, sana nakasubscribe ka na at naklik mo na rin yung like at notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Maaari mo ring i-share ito sa iyong mga kakilala upang sila man ay may matutunan din. Maliit na bagay pero malaking bagay sa akin ito. Salamat! Napakaraming benepisyo ng pag-inom ng sapat na tubig, lalong-lalo na sa ating kalusugan. Duda ka sa akin? Di magtanong ka sa mga doktor. Sa dami ng benepisyo ng tubig sa ating kalusugan, ibabahagi ko lang ang mga bagay na may kinalaman sa pagpapalaki ng ating katawan upang hindi tayong masyadong humaba. Gaya ng nasabi ko kanina, ang ating muscle ay binubuo ng 70% na tubig. Kaya kung hindi sapat ang iniinom mong tubig, maaaring yan ang nagiging hadlang. Kaya hindi lumalaki ang iyong katawan. thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think Sa isang ordinaryong tao, dapat ay nakakawalo hanggang 10 basong tubig tayo kada araw. Pero depende pa rin yan sa mga aktibidad o sa mga gawain ng tao. Halimbawa, kung wala kang masyadong ginagawa o hindi ka masyadong pinagpapawisan, sapat na ang 8 hanggang 10 baso. Pero kung madalas kang pagpawisan dahil sa init ng panahon o di kaya ay dahil sa pag-exercise, dapat ay higit pa sa 10 basong tubig ang iyong iniinom. Sa tuwing araw ng iyong workout, kailangan nating uminom ng tubig bago magsimula, habang nagbubuhat, at pagkatapos magbuhat. Ibig sabihin, tiyakin natin na dapat ay hydrated tayo sa ganitong pagkakataon, lalo na kung sa mga bakal gym kayo nagbubuhat at kapag mainit ang panahon, upang mapalitan ang mga tubig na nawala mula sa ating pawis. straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of Kapag kulang ka sa tubig, maaaring makaranas ka ng pamumulikat sa iyong mga kalamnan na makakasira sa iyong performance sa pag-workout. At syempre, masakit sa pakiramdam yun. Ang ating mga joints, gaya ng tuhod at siko, ay may tinatawag na lubricant dyan, na ito ay mula din sa tubig. Kapag konti lang ang iniinom mong tubig, mababawasan ang lubricant na ito. Dahilan upang magkiskisan ang mga buto sa ating joints. Dahilan din
upang makaranas tayo ng pananakit sa ating mga kasukasuhan. Kaya yung iba, sa kalagitnaan ng kanilang pagbubuhat, ay nakakaranas ng pananakit ng mga joints, ay nasisisi pa yung hindi raw siya masyadong nakapag-warm up, hindi na stretch. Pero ang totoo, kulang pala siya sa tubig. Another cup of coffee and me, that's what I need. My eyes pop. Yung iba minamaliit lang yung tubig. Alam nyo ba na ang nutrients, gaya ng amino acids at glucose, mula sa protina na ating kinakain, ay hindi makakarating sa ating muscle cells kapag kulang ka sa tubig? Ang mga nutrients pa naman na ito ay mahalaga sa ating muscle upang ma-repair ito at lumaki. Pagkatapos nating magbuhat, lalo na kapag pinagpawisan ka ng todo sa gym, malaki din ang nabawas na tubig sa iyong katawan. Kaya naman, marapat lang na palitan mo ito sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig, dahil ang pananatiling hydrated ka ay nakakatulong upang mabilis makarecover ang ating mga muscles at mababawasan din ang pagkakaroon ng muscle soreness. I can't see, I'm too tired to function but too lost to sleep. Totoong mahalaga ang protina sa ating muscle. Kaya nga halos lahat ng pagkain na mayaman sa protein ay kinakain natin upang mapabilis ang paglaki ng ating muscle. At dahil malakas tayong kumain ng protein, masyadong nagtatrabaho ang ating kidney. Kapag kulang ka sa tubig, mas lalo mong pinahihirapan ang iyong kidney. Kaya napagkakamalan ng marami na kaya daw nagkakasakit sa kidney ang mga bodybuilder ay dahil daw sa protina. Pero ang totoo pala, kulang siya sa pag-inom ng tubig. Hey, I think I need to be on something medication. I think Ngayon alam na natin ang kahalagahan ng pag-inom ng maraming tubig upang magawa natin ng maayos ang ating pagbubuhat. Hindi man direktang magpapalaki ng ating muscle ang pag-inom ng maraming tubig, subalit hindi mo mapapabilis ang paglaki nito kung kulang ka sa tubig, dahil ito ang magdadala ng mga nutrients papunta sa iyong muscle upang lumaki ito sa mabilis na paraan. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! always do it on my own, so I gotta get